Sumainyo ang isang ganap na kapayapaan ang aking ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ngayon at magpasawalang hanggan. Mga minamahal na mag-aaral, naipagpagnabagan ninyo ang inyong mga paa bago kayo pumasok sa bahay dalanginan. Iniwan na bagan ninyo ang maruming mga alabok na nakadikit sa inyong mga sarili upang sa gayon, sa pagpasok ninyo sa bahay dalanginan ito ay matanggap ninyo ang lahat ng mga salita o mga aral na ipinagkakaloob sa inyo ng kaitaasan upang madaman ninyo sa inyong mga sarili na ang mga agam-agamong mga alitiktiging bumabalot sa inyong mga pagkatao'y mawawala dahil sa kayo'y tumatanggap ng mga binhing nagmumula sa kaitaasan, ng mga tubig na siyang makapagbibigay tighaw sa inyong mga pagkauhaw upang sa gayon ay hindi na kayo muling mauuhaw. Mga minamahal na mag-aaral, hindi na kayo bago sa ganitong mga pag-aaral. Dahil sa kayo'y laging naririto at tumutupad ng inyong mga ganapin at inyong mga tungkulin upang sa gayon ay maipas sa puso at diwa ng lahat at bawat isa ng isang mabuting mananampalataya ay naririyan at binabalutan ng lahat ng magagandang aral at tinatanggap ang lahat ng mga salita na nagmumula sa kaitaasan. Ngayon, ay iginugunita ninyo sa inyong kalagitnaan ang isang ina na siyang nagbigay sa inyo ng buhay, na isang ina na naghirap at sakit upang sa gayon ay maramdaman ng lahat at bawat isa na kailanman ang isang ilaw ng tahanan ay hindi kailanman ito magdidilim, kundi bagkus paliliwanagin ang lahat ng buo ninyong kabahayan, ng lahat upang sa gayon ay hindi kayo madapa. Kaya't mga minamahal na mag-aaral, magpuri kayo at magpasalamat sapagkat naririyan pa rin ang inyong mga ina na nagbigay sa inyo ng buhay at lakas, na nihalos ayaw ipadapo sa mga lamok o kung anumang mga bumabalot sa lahat ng batang na habang ito'y pasnit pa, ay ipinagkakaloob ng buong buo ang lahat upang ito lamang ay kanyang maitaguyod. Mga minamahal na mag-aaral, isa na kayong ina, nalalaman ninyo kung papaano magmahal sa kanyang mga supling, kung papaano nyo arugain, kung papaano nyo ito ipagkaloob ng buong buo, na kahimat dahop ang kabuhayan ay pinipilit itaguyod upang maisakatuparan ng lahat na kanyang pinapangarap na sa kanyang bunso na kailanman ay hindi ito maliliko ng landas. Hindi ito magkakaroon ng isang kagulumihan ng nakadalasan sa inyong mga kalipunan, lalo't higit sa mga kabataan na ngayon, nasaan ang lahat ng ito. Subalit sa kabila ng lahat ng mga yan, ay isa pa rin kayong mag-aaral
Magpuri kayo at magpasalamat, mga minamahal na mag-aral, at ang bawat isa sa inyo ay napasadilong sa mapalad na bubong na ito, upang sa gayon ay maramdaman ninyo ang pagmamahal ng kaitaasan. Maisa puso ninyo ang lahat, upang kailanman ay hindi ninyo kalilimutan ang inyong ina na siyang nagbigay sa inyo ng buhay. Kaya't kayo, mga kabataan na ngayon, nasaan ang inyong pagmamahal? Itinatanong ko sa bawat isa sa inyo, na kayo bagay naglilingkod sa inyong mga magulang, sa inyong mga ina na nagbigay buhay na 9 na taong dinadala, sapagkat kung magkaminsan ang ibang mga kabataan ay nalilimutan na ang lahat dahil sa ito'y matayog na, nang dahil sa ito'y mayroon ng kalakasan, na marunong ng gumanap at kaya ng mabuhay. Subalit, ang isang inang nagbigay sa inyo ng buhay at lakas ay nakalimutan na. Marahil kayo, mga minamahal na mga kabataan na ngayon ay naririto. Magpuri kayo at magpasalamat sapagkat ipinapagunita sa inyo at itinuturo ang lahat ng mga bagay kung papaano kayo makapaglilingkod sa inyong mga magulang. Kung papaano niyo ito mamahalin ng buong buo. Sapagkat sa karamihan na ngayon ng mga kabataan na diwas sa ganitong paaralan, ay nariyan ang isang matayog na hindi nalintanan na siya'y mayroong isang ina, na hindi nalintanan na siyang naghirap upang ito'y itaguyod at makamtan ang kaligayahan na kanyang kinakamit. Mga minamahal na mag-aaral, masdan ninyo ang inyong kalipunan. Nawawala na sa isang kabataan ang gumalang. Nawawala na po ang sinasabing opo at opo. Dahil sa ito'y nakalimot na. Nakamtan na niya ang tagumpay ng kanyang sarili. Subalit kayo, mga minamahal na mag-aaral na naririto, lalo't higit sa inyong mga kabataan o sa ngayon ay paslit. Mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Pagkaloob nyo ng buong buo ang paglingap kung papaano kayo itinaguyod, kung papaano kayo binigyan ng buhay sa kabila ng lahat ng mga hirap na dinanas ng isang ina. Sapagkat mahirap sa isang ina ang magkaroon ng hindi pinaalintana kung paano na siya at kung sino na siya. Kaya't mga minamahal na mag-aaral ng simulay ng katotohanan, magpakatotoo kayo. Gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin. Hanapin ninyo ang inyong mga sarili, kung sino kayo, at kung papaano kayo makapaglilingkod una't higit sa inyong mga magulang na siyang nagbigay sa inyo ng isang buhay na siyang nakakamtan ninyo sa ngayon. Dahil kung kayo lamang, mga minamahal na mag-aaral, at sa inyong mga sarili na nagsasabi, ano na ang kinakailangan at ano nang gagampanin ng isang ina na siyang nagbigay ng buhay sa isang paslit na iyan. Hanapin ninyo, mga minamahal na mag-aral, ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng pagmamahal, kung papaano naghirap ang inyong mga ina, kung papaano sila nagpakasakit, kahimat dahop ang kabuhayan, ay pilit itinataguyod ang tungkulin ng isang ina. Sapagkat ganyan ang
ang isang ganapin ng isang inang siyang nagbigay. Kailanman ay ayaw ni itong malalagay sa isang kasalanan na laging pinagkakaloob ng bawat isa, na ayaw itong mabigyan ng isang pagsubok, na isang pagkakasala, upang sa gayon, mga minamahal na mag-aral, ay madama ninyo at mapaglingkuran ninyo ang inyong mga minamahal na ina, sapagkat ganyan, kayo man ay darating sa ganyang pagkakataon, na kung kayo'y naglingkod at kung ano ang iyong ginanap o ginampanan, ay siya rin inyong makakamit. Dahil sa kayo'y mga minamahal ko, na hindi kailanman iniiwan ng kaitaasan, na laging ipinaggugunita sa bawat isa sa inyo, na kayo'y kinakailangang magpakatotoo. Dilinisin ninyo ang inyong mga isipan. Papapasukin ninyo sa inyong mga puso ang isang magandang halimbawa na kayo'y isang mag-aaral na hindi kailanman masusubok, na hindi kailanman magkakasala pang muli, sapagkat habang lumalaon ay hinahanap ninyo ang katotohanan, ang lahat ng mga magagandang salita na pinagkakaloob sa inyo ng kaitaasan, upang sa gayon ay hindi kayo kailanman muli pang magkakasala. Yakapin ninyo ang inyong mga sarili kung papaano kayo maglilingkod sa inyong mga kapwa, kung papaano kayo magmamahal, lalo't higit sa inyong mga kapatid na nagkakaroon ng kagulumihanan, nagkakaroon ng mga poot na laging bumabalot sa kanyang pagkatao ang galit. Dahil sa kayo'y mayroon ng simulain, dahil sa kayo'y mayroon ng natutunan, ay palaganapin ninyo at yakapin ninyo ang pananampalatayang iyan, upang sa gayon ay hindi kayo madapa at muli pang magkakasala. Yan ang aking iiwan. At muli, ipinapagunita ko sa bawat isa sa inyo na kayo'y mga kabataan o isang magiging isa na rin, ina, ay mahalin ninyo ang inyong mga magulang, ang inyong ilaw ng tahanan na siyang nagbibigay sa inyo ng liwanag at buhay. Kapayapaan ang aking iiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam, Arkanghel Rafael. Paalam. Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailan pa man. Aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang tinatawag na ina sa inyong pagkakaunawa? Maraming mag-aaral ang nagsasabi ang ina ay kasunod sa Diyos. Suriin ang aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang buhay ni pinagkaloob ng dakilang Ama ay pinagkatiwala sa sinapupunan ng isang ina upang ang buhay ay magpapatuloy. Ito ngayon, aking mga iniibig na mga kapatid, na ang buhay na pinahiram sa bawat isa sa inyo, ang siyang buhay at tilamsik ng liwanag
na nanggagaling sa dakilang Ama. Ipinababatid ko sa bawat isa sa inyo, aking mga iniibig ng mga kapatid. Lalo sa gitna ang mga kabataan at mga musmos sa mga sandaling ito. Naan niya ay malaki ang inyong pagkakautang na loob sa inyong ina. Sapagkat ang buhay na yaan ay buhay na nanggaling sa Ama at buhay na nanggagaling sa ina na siya nagdala sa inyo kasi napupunan. Kung kaya nga at aking may iniibig na mga kapatid, maraming mag-aaral na nagsasabi, ang ina ay katulad ng anak ng Ama na ang Jesus, na ang pakahulugan ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, ang ina ay pag-ibig. Ang Diyos ay pagtitiis, ang ina ay pagtitiis. O aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, kung ang isang ina ay hindi nakamit ang ninanais niya sa kanyang anak, balikan ninyo aking mga iniibig na mga kapatid. Kung papaano ninyo inalagaan ang inyong sanggol hanggang sa kanilang paglaki. Ganyan din ang tao sa kapatagang lupa, aking mga iniibig ng mga kapatid. Naroon palagi ang pagtingin sa kaitaasan na bakit ganyan ang kanyang buhay sa kasalukuyan. Ano ang wika sa santong kasulatan? Hindi kayo nabubuhay sa ngayon. Kayo, ang buhay sa ngayon ay karugtong ng buhay ninyo sa kahapon. Paano ninyo ginugol ang buhay ninyo sa kahapon? O aking may niibig na mga kapatid. Kung kaya nga, sa larangan ng buhay na tinatahak ng tao sa kasalukuyan, o aking may niibig na mga kapatid, ano ang inyong natutunan sa loob ng patro ng diwa? Magpuri kayo at magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat nariyan pa rin kayong gumagawa at gumaganap ng iyong mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Aking mga iniibig na mga kapatid. Katotohanan nga na maraming sagabal ang pagpapalaki ng isang musmus. Anya'y maraming kalaban ang isang magulang sapagkat kung kulang at hindi maingatan ng isang magulang ang kanyang supling, katotohanan nga ay maliligaw ng landas. Nariyan, ang lipunan na ginagalawan ay maraming balakid, maraming pagsubok, maraming tukso, aking may niibig na mga kapatid, na siyang hadlang sa ipagtatagumpay na ninanais ng isang magulang sa kanyang mga anak. Kung kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, magpapakatalino ang bawat magulang sa pagtangkilik at pag-aruga sa inyong mga sumpling upang sa ganun, anumang layunin ang ninanais ninyo sa inyong mga anak ay magkaroon ng katuparan. Aking mga iniibig na mga kapatid. Katotohanan nga, walang kasarian ang tinatawag na ina. Lahat ay ina sa kanyang kalagayan, lalaki man o babae o aking mga iniibig na mga kapatid. Hanggat nasa inyong mga puso ang pagtangkil at pag-aruga sa inyong kapwa, hindi lamang sa inyong mga anak na tinangkilik, bagkos sa mga kaluluwang naliligaw sa inyong kapaligiran.
tatawagin kayong ina sapagkat pinag-ukulan nyo ng pansin ang mga ligaw na musmus na ito sa inyong kapaligiran. Aking mga iniibig na mga kapatid. Marami pang bagay ang dapat ninyo matutunan sa loob ng paturuan ng diwa. Sapagkat ang lahat ng mga ito na nangyayari sa inyong kapaligiran ay hindi lamang nangyayari noong unang panahon at mangyayari pa sa darating na panahon sapagkat yan ang sanglibutan na punong-puno ng suliranin ng aking mga iniibig ng mga kapatid sapagkat ano ang layunin ng buhay? Ang lahat ay aakyat na malinis. Ang lahat ay pipinohin. Ang lahat ay babalik na malinis sa kanyang pinanggalingan. Aking mga iniibig na mga kapatid. Ang katawagang ina ay naroon ang tinatawag na pagpapakasakit, ang pagtitiis. Kung ang lahat ng mga elementong ito ay nakikita sa isang babae na nagtataglay ng anak, katotohanan nga, tatawagin kayong isang ina. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, dumarating sa buhay ng tao ang kabigatan ng buhay. Dumarating sa taong tinatawag na krus na hindi na makayanang dalhin sa kanilang mga balikat. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng ito ay nangyayari sapagkat naroon pa din ang kahinaan ng laman, naroon pa din ang isang pananampalatayang higit na pinag-uukulan ang laman kaysa sa espiritu. Aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga sa isang ina na nagtataglay ng supling hanggang sa kasalukuyan, ariin ninyo isang malaking biyaya na nagmumula sa kaitaasan sapagkat sa pamamagitan ninyo, ang mga supling nito ang magiging daan na ibahagi ang salita ng kaitaasan sa kapwa, sa kapaligiran pagdating ng panahon. Aking mainiibig na mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay maaring bago sa inyong pandinig. Subalit, ang karunungan ng kaitaasan ay hindi nga masusukatan. At walang panukat ang karunungan ng kaitaasan ng aking mga iniibig ng mga kapatid kung kailan darating ang tiisin sa buhay. Kung kailan darating ang mga pagsubok at pag-aaral sa buhay. Kung kaya nga, sa isang ina nang nag-aruga ng kanyang supling, huwag kayong malingat. Na laging sabaybayan ang inyong mga anak upang sa ganun, huwag silang mapasama sa maling barkada. Huwag silang mapasama sa kalikuan na dulot ng sanglibutan. Aking mga iniibig na mga kapatid. Lalo sigit na kayo ng mga anak sa mga sandaling ito. Masdan ninyo ang inyong mga ina sa kasalukuyan. At ang mga kayman ay mga ina sa mga sandaling ito, masdan ninyo ang inyong mga anak sa kasalukuyan. Aking mga iniibig na mga kapatid. Kung nagtatagumpay man ang inyong mga supling sa larangan ng buhay na kanilang pinili, nagtagumpay kayo. Kayo na mga magulang sa inyong pagtatangkilik. At kung nagtagumpay kayo sa inyong sa inyong mga anak, nagtagumpay din ang mga tagapagturo at higit sa lahat, nagtagumpay ang kaitaasan sapagkat sinunod ninyo ang kanyang utos, sinunod ninyo ang kanyang kautusan. Aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, Kawikaan 6, 20 hanggang 23. Pakibasa. Hanggang 20. 20 to 23. Ito po yung nagsusulat sa
Kawikaan, chapter 6, verse 20 hanggang 23. Sabi dito, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikintal mong lagi sa iyong puso. Itali mo sa iyong liig. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Panghuli, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Punto po. Yan ang tinapay ng buhay na ating karagdagan sa inyong pag-aaral, sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito. At naway, kayo na mga naririto, na mga magulang at mga anak, ang ninanais ng kaitaasan ay maging matalimahin kayo at masunurin sa utos at kautusan ng dakilang Ama. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, naway siyang managana at maghari sa inyong buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, magpakailantaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyong biyaya at kapayapang nagmumula sa kalangitan ang siyang inihandog sa lahat at bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Ang pagbati ng kaitaasan na hindi na makabatlayan patuloy na sinusugo sa inyong kalagitnaan ay nihandog sa lahat at bawat isa sa aking mga inibig na mga kapatid sa mga sandaling ito. Katotohanan na nagaganap ang mahalagang araw na katulad ngayon, na kung saan ay natutuwa at nagagalak ang dakilang Ama sa muling pagkakaroon ng kalayanan bawat isa upang tumupad ng kanyang tungkulin sa kanyang dakilang harapan. Kaya hindi na makapatlayan patuloy na sinusugo sa inyong kalagitnaan ay natutuwa at nagagalak sapagkat tunay ngang nagsisikap ang bawat isa sa aking mga iniibig na mga kapatid na magpapatuloy sa kanyang tungkuling sinumpaan sa harapan ng dakilang Diyos buhat panungdat kung una. Salamat sa bawat isa sa aking mga inibig, sapagkat marami man ang pangangailangan ninyong mga tao, ay nagandog pa rin kayo ng kaparaan ng makapaglingkod alang-alang sa kanyang dakilang pangalan. Sapagkat ito ang tunay na katuparan ng kanyang winika, na kayo ay hinanap at pinili sa buntun ng karamihan. Kayo nga mga pinili na pinagkalooban ng kalayan at pagkakataong matuklasan ng maraming uri ng karunungang makalangit. Na kung saan ay nariyan lagi ng mga banal na espiritong isinusugo sa inyong kalagitnaan na isang pangako ng dakilang Panginoon buhat panungdakong una. Na kayo ay gagabayan sa inyong paglandas sa tahak na nilakaran ng dakilang Kristo sa kanyang panahon dito sa kapatagan ng lupa. At sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin ay pinahayag at pinaunawa sa lahat ng mananampalataya kung paano ninyo ito tutularan ng kanyang manilakaran. Ang mga tungkuling karapat-dapat naganapin ng isang mananampalataya na sumasambit ng kanyang dakilang pangalan. Kaya mga iniibig na mga kapatid,
Karapat-dapat lamang ang wika lagi ng mga kabatlayaan na kayo ay magpuri sa pangalan ng dakilang Diyos. Magpasalamat lagi na sapagkat tunay ang taglay ng aking mainibig ang kanyang lakas at buhay na kanyang ipinahiram buhat panunda kung una magpanggang sa mga sandaling ito sa darating pamaaraw ng bukas ng bawat isa. Katotohanan di na patuloy na hinahanap ng dakilang Diyos ang tunay na katotohanan ng paglilingkod ng bawat isa na hindi nagsasalawahan at hindi napapagod sa kanyang pagtupad ng kanyang tungkulin alang-alang sa kanyang sinumpaan na siya ay maglilingkod alang-alang sa pangalan ng dakilang Panginoon. Bagamat marami ang pangangailangan ninyong mga tao katotohanan lamang na nakikita sa bawat isang pagsisikap upang kayo ay gumawa ng mabubuting mga bagay sapagkat ito ang hinahanap ng dakilang Diyos sa bawat isa. Ang pagtatanim maraming kabutihan upang matupad na nasusulat sa banal na kasulatan na magtanim ng kakaunti ay aaningan ng kakaunti. Subalit ang magtanim ng sagana ay mag-aani rin ng marami. Sa mga katuwid, mga inibig, ang kalugan nito ay mabubuting magawa ng bawat isa ay hinahanap at laging tinatanaw ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isang tinawagan. Kaya nga't magsikap ang bawat isang magpatuloy na mayroong kasiglahan sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin habang nariyan pa ang inyong kalayaan. Habang nariyan pa ang lakas na tinatamasa ng bawat isa, ay wag nawa kayo mahiling tulad sa maraming kaluluwang naliligaw ng tunay na landas na itinuro ng dakilang Panginoon buhat panungda kung una. Tunay ngang mahirap na sundan ang iyapang ng dakilang Panginoon sapagkat ikaw ay magdadanas ng iba't ibang tiisin sa buhay. Subalit katuparan lamang ng sinasabi sa banal na kasulatan na tinutunghayan ninyong mga mananampalataya na sino man tinawag ng dakilang Panginoon na kanyang lingkod buhat panungda kung una ay hindi kailanman nagtamasa ng kaunlaran kundi bagkus nagtiis din sa maraming bagay. Mapagtagumpayan lamang ang kanyang tungkulin sinumpaan sa kanyang dakilang harapan. Sapagkat tunay na nga hinahanap nga ng tunay ninyong mga espiritu at kaluluwa ang tunay na kayamanang makalangit. Kaya nga't mahayag nawa sa bawat isa't matupad nawa ang salita ng dakilang Panginoon na kanyang winika. Ama, ibig ko ng lahat na ibinigay mo sa akin, ibig kong kung saan ako, naroroon sila naman ay dumong kasama ko. Subalit habang nariyan kayo sa kapatagan ng lupa, mga inibig, ay wag nawa kayo magsawa na dumako lagi na sa piging ng dakilang Panginoon upang makasalo mga banal na espiritong patuloy na sinusugo sa inyong kalagitnaan na isang katuparan ng kanyang ipinangakong mga aliw na magtuturo lagi na sa bawat isa ang tamang landas na inyong tatahakin sa buhay na yan. Kaya nga, matupad nawa sa bawat isa ang sinasabi sa inyong mga pag-aaral na kayo ang ilaw ng sanglibutan. Nawa hindi rin kayo mapagod na manalangin. Magdasal lagi na. Sapagkat hayag sa buong mundo, hayag sa inyong kapaligiran ang banta na inyong bansa sa kapanahonang ito. Sa banta sa daigdig na kung saan ay nariyan na natutupad na ang winika buhat panungda kung una. Na darating ang masilang panahon sa inyong mga kalagayan. Ano nga ang banggit sa salita ng karamihan? Huwag nawa kayong maging pakampanti. Lagi na kundi bagkos, magsikap na unawain kung ano ang turo ng kaitaasan, kung ano ang turo ng kabatrayaan. Huwag nawang mawala sa inyong kasiglahang manalangin lagi. Magdasal upang matupad ang kanyang winika, kayong ilaw ng sanglibutan. Sapagkat tunay ngang sa araw-araw na inyong pamumuhay, ay hindi nga lihim sa kaalaman ng bawat isa kung anong nagaganap sa inyong kapaligiran. Na kung saan ay nariyan, na nahayag ang mga tungkulin ng bawat isa. Ano ang sabi sa inyong pag-aaral, wag nawa kayong lang natutulog sa kalagitnaan ng sanglibutan. Kundi bagkos manatili kayong gising sa inyong kamalayan.
Pag-aralang mainam at suriin kung anong turo ng mga banal na espiritu sa bawat isa sa aking mga iniibig. Sapagkat ito'y mahalaga, sapagkat ito'y tanglaw na magbibigay ng ilaw sa bawat ninyong paglakad at paghakbang patungo sa tunay na landas ng tunay na pananampalataya at kinabukasan ng inyong mga kaluluwa. Ano nga ang pag-aaral sa araw nito sa aking mga inibig? Na sanang ilingunin ninyo ang araw ng unan ng kapanahunan kung paano kayo pinanganak sa daigdig na ito. Na merong isinugo ng dakilang Diyos ang tinatawag ninyong mga ina na inyong minamahal. Na kung saan ay tinuturo ng kaitasan pamamagitan ng mga kabatlayan kung paano ninyo arugain at alalayan ang inyong mga magulang sa kanilang kalagayan hanggang sa kanilang pagtanda. Sapagkat ito ang isang tungkulin na napakahalaga sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung paano ninyo sinusunod kung anong kalooban ng dakilang Diyos, ay masunod din nawa ang kalooban ng inyong mga magulang sapagkat ito magtuturo sa inyo sa tamang landas upang kayo hindi maligaw sa daan na inyong tinatahak. Huwag nyo rin kalilimutan na huwag ninyong ihiwalay ang tunay na pananampalataya ninyo sa dakilang Diyos. Sapagkat sinabi ng dakilang Panginoon, kung kayo ay hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Tunay ngang punong-puno ng pangarap ang tao, subalit ano ang binabanggit sa inyong mga pag-aaral? Hanapin muna ninyong kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay magiging karagdagan. Hangarin ninyo ang karagdagang iyon, mga kapatid. Sapagkat maliit man, subalit ito'y mabisa sa kalagayan ninyong mga mag-aral. Tunay ngang hindi ninyo hinangad ang kayamanan ng sanlibutan ito. Subalit kung kayo magtatyaga at magtitiis hanggang sa huling hininga ng inyong mga buhay. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Makakamit ng bawat isang tunay na gantimpalang kailanman hindi matutumbasan ng anumang kayamanan taglay ng daigdig na ito sapagkat ang lahat ng yan ay palamuti lamang. Ang lahat ng yan ay pahiram lamang. Hangarin ninyo makagawa kayo ng mabubuting bagay na makabuluhan, mga bagay na makalangit na gawain. Sapagkat ito magiging pakinabang ninyo pagdating ng takdang kapanahon. Tunay nga ang buhay sa daigdig na ito ay maikli lamang. Subalit ito'y mahaba at punong-puno ng tunay na kayamanan na hinahangad ng inyong mga kaluluwa. Sana ngayon magtagumpay ang aking maniibig na mapagtagumpayan ninyo maraming pagsubok sa buhay na yan sapagkat walang sino man tinawag sa silong ng langit na hindi nagtiis sa maraming bagay. Maging ang mga apostol na pinili ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan ay nagtiis din sa maraming bagay. Kaya nga, magalak ang inyong puso kung kayo'y sinusubok ng panahon yan na inyong harapin pa sa susunod ninyong kalagayan sa buhay. Manatili kayong kumapit na mahigpit sa puno ng ubas. Manatili kayong matatag na mananampalataya sa kanyang dakilang pangalan sapagkat kailanman hindi masasayang na ang lahat ng yan, mga hinibig. Lahat ng yan ay nakatala sa banal na kasulatan, sa banal na aklat ng dakilang Panginoon. Kailanman hindi matatakasan ng tao ang kanyang pagkakamali, kundi bagkus anumang ihasik ng tao ang winika ng dakilang Panginoon. Ang Diyos ay hindi na pabibiro kung ano ang ihasik ng tao ay siya rin naman kanyang aanihin pagdating ng araw. Kaya nga manatili sa bawat isang tunay na pag-ibig sa inyong mga puso. Sa inyong mga magulang ang higit sa lahat sa dakilang Diyos. Tulad ng kanyang winika, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. At ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bago ako magpaalam, iniibig na nangungulo, pakibasa ang karagdagang pag-aaral sa banal na kasulatan. Bagamat ito'y paulit-ulit sa inyong pandinig, subalit ito ay karapat-dapat may hayag sa bawat isa upang kayo manatili na matatag sa bawat paglakad ng bawat isa sa patuloy na inyong pakikibak at pakikipagsapalaran sa buhay na ito, sa daigdig na ito ng mga hugis. Buksan ang aklat na susulat sa Santiago 1. Santiago 1:24, 21 hanggang 25. Ito po yung nasulat sa aklat ni Santiago, chapter 1, verse 24 hanggang 25.
21 hanggang 25. 21 hanggang 25. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat sa karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. 22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang muka sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya umaalis at pagdakay kanyang nanililimutan kung ano siya. Panghuli, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Punto. Maraming salamat mga iniibig. Sana nga'y maging isang pag-aaral ito na inyong susuruin lagi na at pag-aaralan kung paano ninyo sinusuri ang pag-aaral lagi na inihayag sa inyo ng kabatlayan sa tuwing sasapit ang banal na gawain. Katulad ngayon ay inyo rin pakasurihin ninyo mga sarili kung paano nga kayo tumutupad at gumaganap ng tapat sa kanyang dakilang harapan. Ito lamang aking bahagi. Muli ang kapayapaan ay aking iniiwan at ang pag-ibig ng dakilang Diyos ang sanawalaging maghari sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam ako ang inyong kapatid sa Espiritu, Apostol Santiago. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang ibinababa ko para sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, nalalaman niyo nga ba kung gaano katagal hinintay ng dakilang Panginoon ang inyong tungkulin? Nalalaman niyo nga ba kung gaano hinintay ng dakilang Panginoon na kayo nga ay magkaroon na nga ng pagkakataon upang lumingon sa kanyang harapan at upang makita ang kanyang mga pag-aaral, sapagkat nalalaman nga ng dakilang Panginoon na tayo mga tao, ay nagsisipaglakad nga dito sa sanglibutan na ito. Kaya nga, habang tayo ay lumalakad nga dito sa kalupaang ito, tayo ay inaasahan ng dakilang Panginoon na ang ating mga direksyon ay pumunta nga sa Kanya at tayo ay dumaan sa Kanyang daan. Akong mga iniibig na mga kapatid, tayo'y isang mag-aaral ng dakilang Panginoon. At ang isang mag-aaral ay may layunin. Ang layunin na ito ay sumunod sa dakilang Panginoon. Natutupad niyo nga ba ang ganyang gawain, aking mga iniibig? O kayo nga ba ang mga taong nagpapatukso na nga lang sa sanglibutan, kahit nalalaman ninyo na ang mga bagay na siyang naparirito nga ay mawawala na lamang? Aking mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong mag-alala, huwag nga kayong mangambala. Sa panahon na kayo ay daraanan ng kadiliman sa inyong mga buhay, ay huwag nga kayong matakot, sapagkat nalalaman ninyo na kayo ay nasa pamamagitan ng dakilang Panginoon at kayo ay lumalakad sa kanyang daan. Sapagkat ang isang mag-aaral na lumalakad sa salita ng dakilang Panginoon ay hindi nga matatakot sa anuman, sapagkat siya ay
tutulungan at tutulungan ng dakilang Panginoon sa anumang bagay. Kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay inaasahan na nga ng dakilang Panginoon ang pagbabago sa inyo. Habang kayo ay binibigyan niya pa ng pagkakataon, habang umaasa pa ang dakilang Panginoon sa inyo, ay kayo nga ay pumaroon na nga sa Kanya. Sapagkat doon makikita ng isang espiritu ang tunay na kapayapaan at kaliwanagan na siyang hinahanap nga. Kaya nga aking mga iniibig, ang tunay na kapayapaan at kaliwanagan ay hindi nyo nga makikita dito. Gaano man katagal ang inyong paghahanap ng kapayapaan ay hindi nyo ito mararamdaman dito sa sanglibutan sapagkat ito ay nasa kaitaasan lamang. At doon nyo mararamdaman ang tunay na kapayapaan at pag-ibig ng dakilang Panginoon. Na ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay siyang matagal na nang pinapakita sa atin. Sa panahon na tayo ay naglalakbay dito, ay pinapakita niya na ang pagmamahal niya sa atin. Ngunit tayo ay hindi pa rin natin nakikita ang kanyang pagmamahal sapagkat ang ating mga kaisipan at damdamin ay naparirito pa nga dito sa sanglibutan. Sapagkat ating iniisip na sa pamamagitan ng mga kayamanan, sa pamamagitan ng mga material na bagay, ay dito natin makukuha ang tunay na kapangyarihan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan at tunay na kaliwanagan na siyang ninanais at hinahanap ng isang ako ay makikita nga lamang sa salita at pag-aaral ng dakilang Panginoon sapagkat hindi nga kayo tatawaging mayaman ng dakilang Panginoon kung ang yaman na ito ay pumaparito lamang sa kalupaang ito. Ngunit tatawagin nga kayong mayaman ng dakilang Panginoon kung ang inyong mga pag-aaral ay inyong natutupad. Kung ang salita ng dakilang Panginoon ay pumaparoon sa inyo, sa inyong mga isipan at damdam. Kaya nga't sa bawat pagbibigay nga ng pag-aaral sa inyo, inaasahan nga kayo ng dakilang Panginoon na ito'y inyong ang pahahalagahan sapagkat ang mga salita at pag-aaral niya ay hindi lamang ito isinasatabi, kung hindi ito ay inaalagaan at pinahahalagahan tulad nga ng mga kayamanan na siyang ating tinatanggap dito sa sanglibutan. Kaya nga aking mga iniibig ng mga kapatid, kayo ay tumulad sa dakilang Panginoon. Kayo ay tumulad sa Kanya sapagkat siya, anumang pagsubok ang kaharapin niya, anumang panglalait ang naharap ng dakilang Panginoon, ay hindi pa rin siya tumigil sa paglalaganap ng salita ng dakilang Ama. Sapagkat nalalaman niya na ito ang karapat-dapat. Nalalaman niya na sa pamamagitan nito ay makikita ng bawat isa ang katotohanan
Kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, anuman ang humarap sa inyong daan, ay isang tabi niyo nga lang ito, sapagkat kayo ay may iisang layunin at ito ang magpalaganap ng salita at makaunawa ng kanyang mga salita at pag-aaral. Kaya nga aking mga iniibig, aanhin niyo nga ba ang mga pag-aaral na nakasulat sa libro ng dakilang Panginoon kung ito ay hindi niyo inuunawa? Sapagkat ang tunay na mag-aaral ay inuunawa ang salita ng dakilang Panginoon at ito'y kanyang ipinapakita. Ipinapakita niya ito nang sa gayon sa pag-aaral ay makita nga ito ng mga taong musmos sa pag-aaral ng dakilang Panginoon. Kaya nga aking mga iniibig, kayo nga ang siyang maging tulay ng mga musmos na mag-aaral patungo sa dakilang Panginoon. Kayo ang magsilbing, kayo ay ang tumulong sa kanila nang sa gayon ng kanilang mga espiritu nga ay makakita ng kaliwanagan, nang sa gayon sila ay hindi manatili nga dito sa kadiliman ng sanglibutan at patuloy na umaasa sa kayamanan ng sanglibutan, sapagkat hindi pa nila nalalaman kung ano nga ba ang tunay na kayamanan na siyang naghihintay para sa kanila. Kaya nga aking mga iniibig, tulungan niyo nga ang mga taong ito, sapagkat ito ang isang layunin ng mag-aaral. Kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay magpatuloy at magpatuloy hanggang sa pinakadulo. Kayo ay bibiyayaan ng dakilang Panginoon. Ngunit ang pag-aaral ng isang ako ay hindi umiikot lamang para sa mga kabiyayaan, para sa kayamanan na siyang kanyang matatanggap. Aking mga iniibig ang pag-aaral at pagganap ay umiikot nga nang sa gayon mapaunlad nito ang ating mga kaalaman ng ating mga espiritu. Kayo nga ba ay tumutulad sa mga taong gumagawa nga, nag-aaral nga, ngunit ginagawa lamang ito sapagkat nalalaman nila na may kapalit na ibibigay sa kanila ang dakilang Panginoon at sa pinakadulo ay sila ay titigil sapagkat nakuha na nila ang kayamanan na ninanais nila dito sa sanglibutan ito. Sapagkat ang tunay na pag-aaral, kung ikaw ay tunay na mag-aaral, ang inyong paglalakbay dito sa sanglibutan, ang inyong pag-aaral, ay ginagawa nyo nga ito sapagkat nalalaman ninyo na ito ay isa sa mga tungkulin na siyang ibinigay sa atin ng dakilang Panginoon. At huwag nga tayong
magpapatukso sa sanglibutan. Nasa panahon na binigyan na tayo ng dakilang Panginoon ng sapat na kayamanan, sapat na kaliwanagan, ay tayo ay hihinto. Aking mga iniibig ng mga kapatid, patunayan ninyo sa dakilang Panginoon na karapat-dapat nga kayo sa kanyang kabanalan. Karapat-dapat kayo na kayo ay sumilong sa kanyang tahanan. Na karapat-dapat nga kayong makaakyat sa kanya at makatanggap ng tunay na kapayapaan at kaliwanagan. Kaya't ipakita ninyo at gawin ninyo. Nang sa gayon, sa gawain ninyo ay kayo ay unti-unti nang mapalapit at papalapit sa dakilang Panginoon. Nasa pamamagitan ng Kanya, ng gabay ng dakilang Panginoon, tayo ay ligtas ng makakapag-aral dito sa sanglibutan na ito. Kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, magpatuloy na lang kayo. Magpatuloy. At mas pagtibayin pa nga ninyo ang pag-aaral ng inyong mga espiritu. At hanggang dito na lamang. At muli, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral at sa iisang tungkulin. Juan Apostol, paalam. Ang dakilang basbas ng Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na mga hinirang, sa araw na ito, pinakadakila sa mga ina ng buhay, sapagkat binigyan ng pagkakataon ang mga ina ang araw na ito. Mga minamahal kong mga anak, ito'y inyong purihin ang Panginoong Hesukristo na nagbigay ng buhay at tanda sa bawat isa na ang ina ng tahanan ay isang pinakamatibay sa loob ng tahanan. Sapagkat tinuturuan ng magulang at ina kung paano manatili sa kabutihan at katotohanan, lalong-lalo na sa araw na ito. Magpakatatag ang bawat isa, sapagkat ang bilang isang inay, napakahirap magtaguyod sa mga anak na hindi sumusunod sa mga salita bilang isang magulang. Ngunit sa kapanahonang ito, mga minamahal kong mga anak, marami ang sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Ngunit ang mga magulang na mayroon ng tatak sa kanilang noo na ang Diyos ay nananatili at buhay at nagbibigay ng mga tanda upang turuan ang mga anak na isinilang sa mundong ibabaw. Mga minamahal kong mga anak, magpakatibay kayo
magpakatatag kayo, manampalataya kayo, at sumunod sa utos ng Diyos. Sapagkat isinusugo sa inyong kalagitnaan ng banal na Espiritu Santo upang ito ay turo ang kabutihan at katotohanan sa loob ng isang tahanan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y isang turo na ibinibigay sa bawat isa na sa pamamagitan ng isinugo sa inyong kalagitnaan. Ako'y si Apostol Juan Bautista na nagbibigay ng salita upang ang mga batang tinuturuan ay huwag sumuway sa kagustuhan ng ina sa loob ng isang tahanan. Marami ang mga kabataan sa labas na hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit ang isang anak na binigyan ng pagkakataon sa inyong kalagitnaan ay ito ang isinugo sa inyo upang tupdin ang salita na binibigay sa araw-araw at upang manatili ang kapayapaan sa loob ng tahanan. Sapagkat kayo ang mga anak na binigyan ng pagkakataon, binigyan ng mga halimbawa at aral upang ito'y inyong tupdin na ang mga halimbawang ito'y bilang parangal sa inyong mga magulang kung paano ninyo ganapin o dinggin ang mga salita ng ina. Sapagkat ang nagmamahal na ina ay isang magulang na mayroon ng halimbawa upang ipamahagi sa mga anak na isinilang sa loob ng tahanan. Naway mamalagi sa inyo ang kapayapaan, karangalan ng Diyos ang siyang ibinababa sa inyong kalagitnaan dahil ang mga inang binigyan ng pagkakataon upang gumabay sa mga isinilang sa mundong ibabaw ay kanilang pinagtatagumpayan, kanilang ginagampanan bilang isang ina ng tahanan. Naway mamalagi sa inyo ang kapayapaan ng Diyos na iisa sa pangalan ng Maestro Jesus ay sumainyo nawang lahat ang pag-ibig na manatili sa bawat isang mananampalataya. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig ng Diyos at Ama ngayon at magpakailanpaman. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, bawat tungkulin nga ay mahalaga at ito ay nagiging kadakilaan kung ito ay tunay nga na nagagampanan ng lahat at bawat isa na inatangan kung ano nga ba ang kanyang tungkulin sa kapatagang lupang ito. Na tunay nga na ang lahat ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa kanyang karunungan, ayon sa kanyang kalagayan,
ay binigay ang tungkulin na iyan sapagkat nalalaman ng Diyos na ito ang karapat-dapat. Nababatid ng Diyos kung ano ang naroon sa isipan, kung ano ang nilalaman ng damdamin, at kung paano nga bang ang tungkuling iyan ay kanyang pasasalamatan sapagkat pinagkaloob sa kanya. Kung kayo man ay isang anak, kung kayo man ay isang ina, isang ama o isang kapatid, nawa pakamahalin ninyo ang kalagayang iyan at tuparin ninyo ang inyong mga tungkulin bilang isang tunay na anak ng Diyos na nakauunawa at nakababatid ng mga bagay ay pinatong sa kanyang balikat. Ang kalungkutan ay dumarating sa tao kung hindi niya nauunawaan ang kanyang tungkulin at hindi niya nais ang bawat dumarating sa kanyang kalagayan. Ang kalungkutan ay nadarama kung nandoon ang sakit sa kanyang kalamnan, kung nandoon ang kagutuman sa kanyang sikmura, kung naroon sa kanyang balikat ang kabigatan, kung kaya nga ang lahat ng iyan ay mapapawi kung matututunan lamang ng tao na ang kanyang kalagayan ay karapat-dapat, na narito siya sa kapatagang lupa upang tumupad ng kanyang tungkulin, upang mag-aral, upang magpakabanal, at hindi upang damhin ang kabigatan ng sanglibutang ito. Palayain ninyo ang inyong mga sarili sa mga bagay na nakapagpapabigat at nakapagbibigay sa inyo ng kalungkutan, sapagkat yan ang magpapahina sa inyong mga espiritu at hindi kayo magpapatuloy at hindi nyo aariin sa inyong mga sarili na kayo ay isang mapalad sapagkat kayo ay napili sa ganyang kalagayan. At sa araw nga na ito, ay tunay na mapalad ang isang ina sapagkat sa kanyang kalagayan ay pinagkaloob sa kanya ang pangangalaga, ang pangangasiwa sa mga kaluluwang iyan upang akayin sa tunay na landasin, upang ipaunawa kung sino ang Diyos, ano ang batas na ibinababa ng Diyos, ano ang kanyang kautusan, at kung paano nga bang susunod sa kanyang likuran. Isang dakilang tungkulin ng isang ina para sa kanyang mga bunso. Kung kaya nga sa kapanahonang ito, hindi sapat lamang ang mga material na bagay, ang mga karunungang panlupa, ang mga karangalan na lagi na hinahangad ng isang ina at ng kanyang mga magulang sa kanilang mga bunso, na nalilimutan nila na ang mas mahalagang bagay ay ang pagkain ng kanilang mga espiritu, na kung saan sa ganitong kapanahunan, tunay nga na ang bawat magulang na nagbigay ng panahon upang akayin ang mga bunsong iyan sa ganitong paaralan ay isang kadakilaan. Kung kaya nga ang nagnanais na tunay na makasunod sa likuran ng Panginoon ay tunay nga na magpakatatag, magpakasigla, at akayin ang mga musmus na iyan sa ganitong mga pag-aaral. Busugin sa pangaral kung paanong binubusog niyo ang kanilang tiyan sa mga pagkain na masarap na lagi na ininanais niyong ipagkaloob. Ganon din sa mga kasuotan na ibinibihis ninyo sa kanila, ay bihisan ninyo sila
ng maraming aral na nagmumula sa kaitaasan. Tunay nga, sa sanglibutang ito, marami ang tumatakas sa kanilang mga tungkulin sapagkat naroon ang halina ng sanglibutan. Naroon ang halina ng katawang lamang iyan. Kung kaya nga, sa iba't ibang bahagi ng sandaigdigan, maraming kaluluwa ng kabataang iyan ang naliligaw ng landasin. Sino nga ba ang may tungkulin na hindi maligaw ang mga kabataang iyan kung hindi ang mga pinagkatiwalaang magulang na tunay nga, una ang Diyos, pangalawa sila na magulang sa kapatagang lupang ito. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang bawat anak na ipinagkaloob sa inyo ay ituring nyo ng pantay-pantay at kung mayroong mahina ay bigyan nyo ng kalakasan. Kung mayroong naliligaw ng kanyang landasin, ay ibuot nyo ang inyong mga kamay at hindi ang kalupitan ng pamalo ang inyong ipagkakaloob, kundi ang isang pangunawa. Sapagkat kung sino ang mahina, ay siyang kinakailangan ng tungkod. Siyang kinakailangan ng mapagpalang kamay. At sa kapanahonang ito, ng liwanag ay laging hinahanap ng mga kaluluwang iyan. Nawa, kayong mga magulang na pinagkalooban ng tungkuling iyan, manatili ang iliwan sa inyong mga kamay upang sa gayon, kung dumarating ang panahon na ang ilawang iyan ay nagkukulang ng langis, ay lagi kayong handa sa pagdating ng mga banal upang muling lagyan ng langis ang ilawan na yan, upang sa ganon, ang inyong tahanan ay laging magkaroon ng kaliwanagan at ang inyong mga bunso na hindi nagnanais pang umuwi sa inyong mga tahanan ay muli sa kanyang puso ang kasabikan na manatili sa inyong mga tahanan at makasama kayo at makasalo kayo sa pagtupad ng inyong mga dakilang tungkulin at kung paanong ang sarap ng pagkain ay pinagsasaluhan ng bawat pamilya, ay ganun din sa mga sandaling ito ay ibinababa sa inyo ng kataas-taasan ang napakasarap na pagkain na hain sa dulang upang sa gayon ang lahat at bawat isa ay tunay nga na mabusog at sa kanyang kabusugan naroon ang liwanag ng kaisipan, naroon ang pag-ibig sa kanyang puso at maibabahagi rin niya ang kanyang mga natutunan upang sa gayon ang sangdaigdigang ito, bagamat naroon sa kalagayan na may rami ang kahinaan, naroon ang maraming tukso, naroon ang maraming tinatawag na pagsubok, ay mananatili kayong matatag at ang ilawan ng lahat at bawat isa ay magniningas upang sindihan ang bawat ilawan na nagkukulang ng liwanag at namamatay ang mga liwanag na iyan. Aking mga minamahal na mga kapatid, magpuri kayo at magpasalamat kung anuman ang kalagayan at tungkulin na mayroon kayo sapagkat nalalaman ng kaitaasan na ang lahat at bawat isa ay nagsisikap upang magampanan ang mga dakilang tungkulin na ipinagkaloob sa inyo. Likumin ninyo, sinupin ninyo ang bawat pag-aaral na iyan at ang inyong mga lukbutan ay puno na at pupunuin pa ng kaitaasan sapagkat nalalaman ng kaitaasan na ang bawat isa sa inyo ay tunay na laging umaasa at naghihintay na mayroong kasabikan sa mga biyayang ipagkakaloob, lalo't higit sa ganitong mga sandali. Hanggang dito ako. At muli, ang liwanag, ang pag-ibig,
at ang kapayapaan. Ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, San Antonio de Padua. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa ay may tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ay isang tungkulin na kung ang bawat isa ay naparoon sa mga tungkuling iyan, inaasahan ng kaitaasan ang paggawa ng isang mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, nalalaman ng isang ako na sa panahon ng kanyang pagsilang dito sa kalupaan, ang kanyang gampanin sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, sa panahon siya'y mamulat dito sa sanlibutan, ang kanyang pagkaaliw sa lahat ng kanyang nakikita ay pansamantalang nagkakaroon ng lambong ang isang mag-aaral. Subalit sa patuloy ng kanyang paglalakbay dito sa kalupaan, unti-unti nga itong inaalis sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat nagsisikap ang isang ako na kanyang mapatunayan at magampanan niya ang kanyang sinumpaan sa harapan ng dakilang Panginoon na ito ay kanyang gagampanan at gagawin ng lahat ng kaparaanan upang ang kanyang sinumpaan sa harapan ng dakilang Panginoon ay kanyang matagpusan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na nagnanais sa kabila ng kanyang kalagayan dito sa kalupaan ay magkaroon ng pagtupad ng kanyang tungkulin. Bukas ang kaitaasan upang isang mag-aaral ay kanyang turuan. Maging ang inyong mga sariling kakuhan ay hindi pa nagkakaroon ng kasiguraduhan sa mga pag-aaral na isinusubo ng kaitaasan. Ang kaitaasan ay nananatili, naghihintay, at patuloy na nagbibigay ng pag-aaral sa lahat at bawat isa upang nang sa ganyon kanya'y matutunan at maunawaan na ang kanyang ginagalawan dito sa sanlibutan, na ang kanyang ginagampanan ay lagi ng kasama ang liwanag na pinagkaloob at ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sino man sa inyo ang nagnanais na makakuha ng tunay na kaligayahan ng kapayapaan, ang kaitaasan ay bukas ang kanyang palad na siya'y makatulong sa mga naisin ng isang maglalakbay kung ito'y karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito na nga ang isang pag-aaral sa lahat at bawat isa sa inyo, na kayo'y matutong sumino
o pumili ng mga pag-aaral na inyong magagamit sa panahon kayo'y naglalakbay dito sa kalupaan. Maging matalino ang bawat isa upang nang sa gayon, ang panahon ay pinagkaloob sa lahat at bawat isa ay hindi masayang. At ito'y unti-unti inyong magagamit sa mayroong kapakinabangan. Ang bawat isa na anuman ang kanyang maging kalagayan dito sa kalupaan ay iisa ang nararapat lang igalaw. Ito ay ang naisin at kalooban ng dakilang Panginoon na inyong mapaunlad ang inyong mga sariling kakuhan na kung saan kayo ay binibigyan ng mga pagkakataon at iminumulat sa tunay na pag-aaral na sa inyo ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Ang mga ina, ayon sa laman, na nakatutupad ng kanyang tungkulin, ay isang kaligayahan ng kaitaasan sapagkat nalalaman niya na bilang isang ina ay hindi magkakaroon ng hindi magandang pagpapatupad ng anumang pag-uugaling dito lamang sa sanlibutan, kundi ninanais ng isang ina bukod sa mga kagandahang asal na kanyang itinuturo, ay kanya rin namang naisin na ang kanyang mga supling ay makaabot doon sa naisin ng dakilang Panginoon. Ito ay isang kaligayahan ng isang ina. Ito ang isang pangarap o tungkulin ng isang magulang na ang kanyang mga supling ay makaparoon sa harapan ng dakilang Panginoon. Nag-aaral, nagkakaroon ng pagkakatuparan ng kanyang sinumpaan tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi lamang ito sa panahon kayo naririto, kundi ito ay pagpapatuloy sapagkat ang pag-aaral ay malawak. Subalit, kung ang isang ako ay nagkaroon ng pundasyon na kanyang makasama ang Panginoon na nasa kanya at dala-dala niya ang isang aral ayon sa panandakilang Panginoon, ito ay isang pagkakatiwala ng kanyang sarili na maipagkaloob niya ang tunay na kanyang kaakuhan sapagkat nalalaman niya na kung ang magulang ay nagnanasa ng kabutihan para sa kanyang mga supling, ang kaitaasan masigit ang kanyang pagnanasa upang nang sa gayon ang inyong mga espiritu ay inyong mapaunlad at ninanais lamang ng kaitaasan na kayo'y magtiwala, ipagkaloob ng may kabuuan ng inyong mga sarili sapagkat higit ang inyong makukuhang pagpapala sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway nauunawaan ng aking mga minamahal na mga kapatid ang tunay na kanyang layunin dito sa kalupaan. Ang tunay na kanyang tungkulin at gampanin upang nang sa gayon ang mga sumusunod na mga mag-aaral
Kung kayo ay nasa tuwid na daan, sila man ay paroroon din at sama-samang makararating sa harapan ng dakilang Panginoon. Hanggang dito ako. At muli, ang kabiyayaan at ang kapayapaan at ang pag-ibig na walang maliw na ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Mula ngayon at magpakailanman ang siyang pumaroon sa inyo. Paalam ang sa inyo nagkaloob sa iisang pag-aaral at iisang layunin. Juan Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Aking ang mga iniibig sa bawat isang nagsasaka sa patruan ng buhay na kung saan ito'y tinuturing na lupain ng dakilang Panginoon. Sino na ang nakapagpatubo ng mabuting halaman? Na sa araw at ulan ay pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Ang tagaktak ng pawis ay inihahandog ng isang ako upang ang butil na ipinagkatiwala ng dakilang Ama ay mapalago, magkaroon din ng bunga sa takdang panahon. Tulad ng isang ina na sa kanyang katungkulan ay pinagkatiwalaan ng mga supling na kung saan ang mga espiritu ay karugtong ng kanyang karma. Na nangangahulugan na ito'y kaparaanan upang ang kanyang pag-aaral sa sanglibutang ito ay kanyang mapagtagumpayan at higitan ng pag-aaral sa Espiritu. Ng bawat kaluluwa na mayroon sa kanyang laylayan ay tungtungan upang kanyang mapag-unawa ang bahagi ng Panginoon ay hindi lamang napapaunlad sa isang kalagayan, kung hindi sa pag-aaral na kanyang ginagawa ang bawat bahagi na sa kanyang idinikit, ay ganun din ang inaasahang pagkaunlad. Maraming pagkakataon, oo. Maraming kaparaanan, oo. Maaring sabihin na ang lahat ay may tuturing na ilaw ng tahanan sapagkat ang bawat espiritong sa inyo ay lumalapit ay kaparaanan ng kaitaasan upang makilala ninyo ang pag-ibig ng dakilang Panginoon. Ngunit sadyang mayroong iilan na sadyang pinagkatiwalaan ng mga espiritu. Sapagkat ang kanyang katungkulan sa dakilang Ama ay hindi lamang upang magbigay ng tubig at tinapay sa kanyang supling. Na ang kanyang katungkulang sinumpaan ay ang magsubo ng pananampalataya sa bawat espiritu na kanyang kapik-kapiling. Na tulad nga ng nabanggit sa banal na aklat, na kayo'y humayot magpakarami.
sapagkat ang pananampalatayang itinuturo ng dakilang Panginoon ay hindi lamang kapakinabangan sa iisa. Kung hindi ito ay tungtungan ng lahat upang mamulat sa katotohanan na ang dakilang Panginoon ang siyang nag-iisang lumikha, gumagabay, nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Kaya't napakahalaga aking mga iniibig na ang bawat isa na pinagkatiwalaan ay huwag magtumpik-tumpik sa kanyang kalagayan. Kung hindi ang bawat pagbangon ay hindi lamang pagbangon sa sarili, kung hindi pagbangon sa bawat espiritong kakibat ng kanyang buhay. Sapagkat ito ang tungkuling sinumpaan at ito rin ang tungkuling ihahandog ng isa sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit mainam din sa mga kaluluwa na hindi man ito ang bahaging ipinagkaloob sa kanya ng dakilang Panginoon, ngunit nagsikap maging kaparaanan upang ang salita ng Panginoon ay makita ng kanyang kapwa, na hindi naging bulag, kung hindi malinaw, na naging titik ng salita ng Panginoon, na wala sa tinatawag na laman ng ako na kinakailangang magkarugtong. Kung hindi naroroon ang tinatawag na kalakasan ng kanyang espiritu. At ito ang kanyang naging kaparaanan upang ang pag-ibig ng Diyos ay mailahad din sa mga nangangailangan. Kaya't aking mga iniibig, sa anumang kaparaanan, ipinagkatiwala sa inyo ng dakilang Panginoon ang kanyang salita, ay iisa ang magiging daanan o tahakin at isa lang din ang kinakailangang patunguhan. Na ang bawat isa sa inyo naway maging buhay na aklat ng dakilang Ama na nasusulat ang kanyang ebanghelyo na mabubuting salita. At ang salitang ito naway maging mabuting gawa din na isa sa buhay ninyo sa araw-araw ng inyong pamumuhay sa sanglibutang ito. At naway huwag makalimot ang inyong kaakuan na ang kanyang kalakasan ay maihandog sa paglilingkod sa dakilang Ama. At hindi sa mga bahaging paimbabaw na siyang hahati sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, kung hindi kayo ay bukas palad na tumanggap ng kaakuan ng dakilang Panginoon upang muli ang butil na sa niya'y pinagkaloob ay sadyang maging isang hitik na puno na hindi lamang lilim ang kayang ibigay, kung hindi pagkain sa lahat ng nangangailangan. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at nawayang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan. Pala ang inyong kapatid sa isang pag-ina.